we need Kuya Dave to explain some special matter. Hindi po pwedeng hindi po siya humarap po dito sa naging problema na to. Marami siyang mga binigay na mga nakaipon naman po yun Marami po siyang mga ibinigay na mga nasalita dun sa mga kinampihan niya, na yung mga kinampihan naman yan, hindi naman nila mapigilan ng kanilang daliri at sinasabi rin naman nila sa publiko. So yun nga po guys, stop muna natin bago natin ipagpatuloy. So ito po yung pag-uusapan natin sa video na ito. Tungkol po dun sa sinabi ni Tech June sa live na hindi daw pwede na hindi humarap si Dave or hindi harapin ni Dave ang problema na ito. Especially hindi pwedeng hindi ito makipag-usap kila Tekram kasi marami nga po siyang mga kailangan ipaliwanag. Especially po na marami siyang mga binitawang salita na sa tingin ko is medyo parang hindi naman nakasira kila Tekram kasi naipapaliwanag naman nila, pero yung sinasabi nga po nilang mga kasinungalingan, so kailangan itong ipaliwanag ni Dave. So hindi pwedeng hindi humarap si Dave sa kanila. At bilang huling respeto na rin daw po ito para kay Tekram at sa Manalastas family yung pagharap ni Dave. So ipagpatuloy po natin ang panonood. Kuya Dave, siguraduhin mo lang nang umaharap ka is yung yung totoo lang. Ba mangyari yung sige na nga, sasalta na nga ako, yung pilit, yung parang para matigil lang. Hindi ganun. Yung totoo, yung kasi gusto mong maayos ng maayos talaga, hindi yung mukhang maayos. Yung pong good news is wait lang, bago yung good news niyan. Ang ibig sabihin po ni Tech June doon is gusto niya na kung makipag-usap si Dave sa kanila is yung bukal sa loob ni Dave, yung hindi napipilitan. Kasi kapag napipilitan kasi yung tao or is yung si Dave, ay lalabas pa din na hindi ito magiging okay. Kasi nga, mas mabigat sa kanyang loob kung sakali man nahaharap siya or magsasalita siya sa harap mismo nila Tekram. So kailangan na bukal sa kanyang loob para maging maayos at maging maluwag sa kalooban ng bawat isa. So ito po yung sinasabi ni Tech June na good news before. Dapat kasi makipag-usap na dapat sana pala si Dave sa kanila. Yun nga po yung sinasabi ni Tech June na good news, pero ewan nga ba, mga ilang araw na po nakalipas pero wala pa din. Makikipag-usap daw. Kumbaga makikipag-usap daw si Kuya. Pero nagtataka po ako, wala pa. Ang tuwa ko kasi Katekram, that's what we're waiting. That's what we're waiting. Tapos ilang gabi na po ba yung Katekram? Yung araw po na yun na makikipag-usap na nga daw. Tapos wala naman pa rin. Pinapaasa po tayo Katekram. Hirap yung pinapaasa. Para saan na Katekram, di ba? Healing na lang po tayo. Kaya yun po yung madiin ko pong sinasabi nung pong nag-ausap kami na Apple, mukhang malakas ang tinig ng mga tao sa likuran ni Kuya. Kung mahal nila halimbawa si Kuya, anuhin nila yung bata, sige, ganito, ganyan, para matapos na yung ganyang problema, makapag-focus ka na sa pag-aaral mo. Hindi mo na masyadong iniintindi. Ngayon ba, paano nila masasabing hindi iniintindi nung... Yun nga po yung dito siguro, yun nga, naisip na ni Dave na makipag-usap kila Tekram, pero yun nga pong mga taong nasa likod niya, baka, yun nga po sinasabi ni Tech June na baka merong sulsol na wag magganito ganyan. Pero yun nga, kung talagang mahal nila si Dave, dapat talaga is i-push nila si Dave, i-encourage nila ito na makipag-usap na. Nang sa ganun is matapos na itong issue na ito kasi at tagal na nito, halos mag-iisang buwan na ito more than 2 weeks na po ito. So, kailangan talaga na maging maayos na ito. At magiging maayos lamang po ito kapag humarap na mismo si Dave sa kanila. Nung bata o ni Kuya yung problema na meron siya, siya na lang yung hinihintay para maayos to. Diba? Ang nanay po niya nakarating po dito, safe na safe, wala pong nangyaring masama. Hindi ho siya kinagat, hindi ho siya hinambalos, wala hong nanabunot ho sa kanya. Siya po'y nakarating at nakabalik ho ng safe. At wala pong naging problema. No? If security ang pinag-uusapan,
Wala ho silang dapat ipag-alala. Actually, ang hinihintay pa ho natin kasi dyan, Yun nga po sorry, yun nga po, regarding nga po sa security, so wala lang talagang dapat katakot si Dave kasi nga yun nga yung example, yung mama ni Dave, si Nanay Apple, sila at Tita Telma is nakapunta at nakabalik naman ng maayos sa kanila nang walang nangyayari. So kung natatakot si Dave na baka may mangyari sa kanya doon, hindi naman siguro ganun kababa yung level ng Manalastas family para may gawin na masama sa kanya, especially na naka-vlog nga po itong issue na ito at mga vloggers nga po sila. Hindi naman siguro dadating sa punto na sasaktan or something na gagawin sa kanya na maaaring makasira nga po ng kanilang pangalan. Is the presence of Kuya, no, na mismong humarap ho dito para yung mga ibang gamit ho na kanila po kinukuha ay si Kuya Dave mismo ang magsabi, no, harap-harapan. At hindi po kasi pwede yung ganun, bigla ka na lang aalis tapos kung sino-sino mga uutusan mo o sino-sino parang huling pagpapakita ng respeto, no? Yung ganun. Yun nga po yung sinasabi ni Tekjo na kumbaga ito na lang kumbaga yung huling pagpapakita ng respeto ni Dave sa Manalastas family, especially kay Tekram, yung pagharap niya, pakikipag-usap niya kina Tekram, pagpunta niya doon. Ito na kumbaga yung huling pagbibigay ng respeto. So sana magawa ito ni Dave nang sa ganun is matapos na po itong issue na ito na nagpapasakit ng ulo natin. I-settle mo yung mga hindi naman kasi to hindi yung problema kasi na to, hindi to parang hindi siya simple na problema na aalis ka na lang bigla tapos wala ka ng pakialam, hindi ganon. Maraming naging epekto itong problemang ginawa ho nila at marami pong nadamay, marami pong naapektuhan, maraming nasaktan at kaya ho ganyan kakomplikado. So yun nga po, talagang maraming nasaktan, hindi lang ang Manalastas family, hindi lang si Tekram, hindi lang sila Dave, kundi tayong mga viewers din na sumusuporta, sumusubaybay sa kanila, especially sa mga nagmamahal kay Dave, tayong mga nagmamahal kay Dave, naapektuhan din talaga sa issue na ito. So kailangan talaga na matapos na ito. Yung tanging paraan para matapos ito is yung makipag-usap, harap-harapan si Dave sa kanila. Sa ganun is matapos na. Katulad nga po ng ginawa ni Luis na talagang nagkausap sila ng maayos ni Tekram, umamin si Luis sa mga kasalanan, naghingi ng sorry din, tapos na ganito. So hindi na kailangan pang umabot pa sa kung ano-ano mang mga issue yung tungkol kay Luis. So sana ganun din po ang mangyari kay Dave. Kaso nga lang, iba na nga po ang nangyari. So ipag-pray na lamang po natin na maging maayos na po ang lahat. Ayan. So yun, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So God bless po sa ating lahat. Pasensya na po kayo, is matamlay po ako ngayon. Always naman talaga. Pero kasi yung araw na ito parang walang lakas yung mga kalamnan ko, yung tuhod ko. 2 beses na po akong natumba, natapilok, nabagok yung ulo. Kaya pasensya na po. So God bless po and bye for now po.